Mga kababayan, eto po ngayon yung una nating pag-uusapan patungkol dito kay Orly Gutesa. No? Mga kababayan, si Orly Gutesa po ay babaliktad na. Ha? Babaliktad na daw. Ako, Ma'am Arlene Pabular Hilo po. November 24, surprise witness. Ni Lacson, si Orly Gutesa mismo. Ayan, thumbs up, done. Ayan, Ma'am Irma Galo. Ayan, mega love shoutout po. No, ito mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ngayon na bumaliktad at tinakot ang pamilya daw ni Orly Gutesa. Maniniwala ba kay Aimee? Mga kababayan, si Orly Gutesa, ito po ha, meron po akong ipapanood sa inyo. Kim, hello po sa iyo Ma'am Kim. Ayan. Ito po yung ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Mismo po galing po ito sa balita na kung saan si Orly Gutesa ay babawiin lahat. Babawiin lahat ang kanyang sinasabi o recant. May tawag dito, magre-recant. Ibig sabihin lahat ng kanyang sinabi laban kay Martin Romualdez na sangkot di umano sa pagkumpra ng pera or kickback sa flood control project ay babawiin lahat. Nako, patay ka dyan Marcoleta at itong si Mike Defensor. Ma'am Agnes Yoshida, hello po. Liwayway Sanchez, Mix TV, hello po. So ito po mga kababayan, Nako po, ito po, hindi po ito fake news, galit na galit si Aimee, mga kababayan, kasi daw, ang rason daw na kaya bumaliktad si Orly Gutesa sa panig ni Martin Romualdez kay tinakot daw ang asawa, tinutukan daw. Nako, paano ka tutukan at paano ka tinatako at matatakot kung nasa kustodiya ka nga di umano ng Marines? Ito na, mga kababayan. Pakinggan niyo po ang balita. Ito. Lakasan lang natin. Ngayon, magre-recap ang mga testigo. That's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recap ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yan? Tinutukan daw ang asawa at anak. Alam niyo, sa totoo lang, maniwala na sana ako kay Aimee. Maniwala na sana ako na tinakot daw si Orly Gutesa, ang asawa at anak tinutukan daw. Di natin alam kung tinutukan ng kutsilyo, tinutukan ng barel. No? So ngayon kung tinatakot pala at babaliktad si Orly Gutesa, bakit hindi ka mag-file ng kaso? No? At tulungan mo ang pamilya ni Orly Gutesa. Di ba senador ka? Kung ngayon tinakot sila, di tulungan mo, i-ano mo sa witness protection program. Ganun lang naman. Alam nyo, sa totoo lang, mahirap kasi mga kababayan na puro kwento lang. Ang aminin ninyo at tanggapin ninyo ang katotohanan na talagang si Marcoleta, si Orly Gutesa ay talagang ginipit lang siya. Alam nyo yung unang statement ni Orly Gutesa na napilitan lang daw siya na gumawa ng faking affidavit at faking pirma kasi siya daw po'y ginipit at pinilit, no? Ginipit, pinilit at tinakot ni Marcoleta at ni Mike Defensor. So ngayon, bakit Aimee? Kung ganun man na babaliktad si Orly Gutesa dahil tinakot, bakit hindi mo tulungan? May kapangyarihan ka, senador ka, di ba? Bakit hindi mo tutulungan? Tuloy natin mga kababayan. Maniwala na sana ako na kaya babaliktad, abangan ninyo, babaliktad yan si Orly Gutesa. Alam niyo, sa totoo lang, ganito yan. Hindi pa si Orly Gutesa bumaliktad, hindi pa si Orly Gutesa binawi or nag-recant sa kanyang statement laban kay Romualdez, pinangunahan na nila. Bakit? Para ang isipin ng taong bayan, tinakot. Di ba? Yan ang problema mga kababayan. Yan ang problema. Ang isipin ng taong bayan, tinakot to, kaya bumaliktad. Kaya bumaliktad kasi pinilit lang talaga, di ba? Kita ninyo? Hindi pa si Orly Gutesa nag-recant. Hindi pa si Orly Gutesa, hindi pa niya binawi yung mga sinabi niya laban kay Romualdez. Inunahan na nila. Bakit? Kasi alam nila na babagsak sila Alam nila na maiipit sila. Alam nyo kung sinong maiipit dito? Si Marcoleta. Makukulong talaga si Marcoleta dito.
mga kababayan. Kaya pinangunahan na ni Baba. Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Ah. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Inamin niya, ha? Dahil doon, may personal knowledge at Mm. matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ah. Sorry? Intention po ba ng ipagtangka dun sa mga... Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Di ba? Kita ninyo, mga kababayan? Mahaba-haba pa yan. Patuloy natin mamaya. Magre-react lang ako. Actually, mga kababayan, maniniwala na sana ako. Maniniwala na sana ako na tinakot si Gutesa, kaya tinutukan yung anak, tinutukan yung asawa, kaya napilitang bumaliktad at kumakampi na kay Romualdez at ilaglag na si Marcoleta at si Mike Defensor. Ang problema kasi, Aimee, ang problema kasi, nasaan yung patunay? Alam mo, sa totoo lang, Aimee, baka ikaw pa'y makasuhan ni Gutesa. Kasi dito sa sinabi mo, tinanong ka ng media, si Gutesa po ba, ma'am? Yes, kasi matindi talaga ang kanyang statement, matindi ang kanyang pagiging witness. Laban kay, sino bang iniipit ni, sino bang iniipit ni Gutesa? Di ba si Martin Romualdez? So, klarong-klaro, hindi naman tayo mga bobo ditong hindi makaintindi. Ang problema lang kasi, mga kababayan, ang tanong ngayon, asan yung patunay na tinakot, ginipit at babaliktad? Hindi pa nga yung tao na nanumpa, hindi pa nga nag-recant, hindi pa pumunta sa Senado, pinangunahan mo na. Kita niyo, mga kababayan, yan ang patunay na mga guilty. Bakit? Wala pa, hindi pa umaksyon si Gutesa na mag-recant or babawiin ang mga sinabi laban kay Romualdez at kay Saldico, at kakampi na daw kay Saldico at Romualdez si Gutesa. Pinangunahan na niya na kaya babaliktad yan Kaya yan gaganyan, kasi tinakot. Kung tinakot, bakit si Gutesa pupunta pa doon sa Senado? Di sana hindi na siya pupunta, di na siya magpapakita. Bakit magpapakita pa siya? Yan ang problema dito sa mga DDS, mga kababayan. Advance. Sa sobrang advance, parang si Sara lang. Naalala nyo si Sara? Yan si First Lady, yan si Lisa Marcos. Sangkot yan sa pagkamatay ni Tantoco. Kaya ganyan, nung namatay yan dyan, na-overdose kasi pinilit nilang gumamit ng cocaine. Ganyan. Tapos ang tanong ngayon, asang ebidensya? Wala. Yan ang mga kababayan, yan ang mga DDS. Hindi pa nga si Gutesa lumabas, hindi pa nga binawi ang kanyang statement, ang kanyang hindi pa nag-recant. Inunahan na nila. Bakit? Para ang isipin ng taong bayan, ganito sila manlinlang. Ganito mag-manipulate, ganito manlinlang ang mga DDS senators. Bakit? Si Orly Gutesa, wala pang statement na babaliktad. Si Orly Gutesa, hindi pa alam at hindi pa mismo nanggaling kay Orly Gutesa na babaliktad, pinangunahan na nila. Ang tanong, bakit nalaman nilang babaliktad? So, ibig sabihin, pinilit yata nila. Ngayon, sa sobra nilang pilit, sa sobra nilang pananakot, nakukorner sila ngayon. Si Gutesa siguro, naghingi na siguro ng tulong na, tulungan niyo po ako, lalantad po ako. Malalaman naman natin yan, mga kababayan, sa November 14. Malalaman natin yan sa November 14 kung ano ang sasabihin ni Orly Gutesa. Nako po. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, pinangunahan na ni Aimee. Pinangunahan na niya na babaliktad daw yan kasi tinatakot. Tinututukan daw yung anak, tinututukan yung asawa, babaliktad na daw siya. So bakit yung pinapangunahan? Ako, according sa aking ito, in my own opinion, in my own reaction, mga kababayan, si Gutesa, wala pa tayong narinig sa kanya na talagang babaliktad siya at babawiin niya lahat ng sinabi niya doon sa hearing. So ngayon, bakit si Aimee nagsalita ng ganyan
Abangan ninyo, babaliktad yan kasi tinakot, kawawa po ang mga pobreng testigo. Di ba? So bakit nauna siya? Sa madaling salita mga kababayan, pinipilit nila si Orly Gutesa na palabasin at idiin si Romualdez. Ngunit siguro sa sobra nilang pilit, sa sobra nilang pagtakot or pag-blackmail kay Gutesa, ay babaliktad na ngayon at nakahanap na siguro ng masasandalan. Di ba? Bakit niya alam na hindi pa nga naman nagsalita si Gutesa na babawiin niya ang sinabi? Bakit niya ngayon pinangunahan na i-announce sa media? So ibig sabihin mga kababayan, hindi siguro nag-success ang pamimilit at panggigipit nila kay Orly Gutesa na idiin si Romualdez. Kasi mahirap po talaga mga kababayan mag-witness at magdiin ng isang tao na hindi naman talaga totoo. Kasi mangyari dito, mga kababayan, na-pressure nila yan, Ma'am Rosalina. Instead na kakampi sa kanila kasi ginawa nga nilang witness, tapos siguro pinangakuan, ganito, ganyan. Ngayon si Orly Gutesa siguro napag-isip-isip, bakit ko ididiin yung taong ito? Kung idiin ko ito, nasa kapangyarihan pa naman ito. Mahirap to pag ako binalikan, nasa power ito. So okay lang sana kung si Orly Gutesa nagsalita na. Okay lang sana kung si Orly Gutesa nagawa na ng statement, no? At inilabas sa media, sa publiko, na siya ay aatras at babawiin ang sinasabi. Wala pa bakit alam ni Aimee? Sabi niya, abangan niyo yan, babaliktad yan. Bakit niya alam? Kasi kaya siguro babaliktad si Gutesa at kaya siguro ayaw na mag-witness kasi tinakot nila. Ngayon sa sobrang takot ni Gutesa, palaban na siya. Instead na takutin niyo ako, sige takutin niyo ako, lalapit ako kay Romualdez, lalapit ako kay BBM. Di ba? Yan ang palpak ninyo. Dapat inantay ninyo na magsalita si Gutesa na babawiin. Tsaka kayo mag-react. Paano hindi niya babawiin? Paano hindi niya sabihin yan? Tinakot nga siya or di kaya nabayaran siya. Ganyan-ganyan. Hindi pa lumabas yung tao, pinangunahan nyo na. Ba't mo alam? Baka siguro na-pressure yung tao. Sa sobrang pressure ng tao, na stress, na depress, naghanap na siguro ng ano ngayon, si Gutesa, masasandalan. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Pakinggan nyo, Wala naman naniniwala na sa inyo. Pinilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino... Sinong nanlilinlang, Aimee? Sino ang wala nang maniniwala? Hindi na nga kayo umabot sang milyon ng mga DDS. Sino ba ang nanglilinlang? Sino ba yung nanglilinlang sa taong bayan? Sino ba yung nangako na 2,000 pababa na kuryente libre? Sino ba yung nagsabi na 120 million gasto sa campaign election tapos hindi nilagay sa salin? Sino ba yung nanglilinlang na merong mga sports car at luxury car, hindi nilagay sa salin? Sino ba yung nanlilinlang na 52 million lang ang pera pero 112 million ang nagastos? Sino ba yung nagsinungaling sa Comelec na hindi mo isinulat kung sino yung nag-donate? Kami ba? Si Marcos ba? Diyos ko! Pilipino hindi na po magpapaloko. Kaya ang pamilya na tinakot ay ni Gutesa, kay Orly Gutesa. Basta, yun na yun. At abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Si Gutesa nakita na po. Basta, Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Bakit alam ni Aimee na abangan ninyo magbabaliktaran ang testigo? Babawiin ni Orly Gutesa ang sinabi niya laban kay Romualdez. Bakit niya alam? Bakit? Nakausap ba niya si Gutesa? Kung ganon si Gutesa na babaliktad, ibig sabihin, ayaw na kayong kausapin, bakit mo alam? Yan ngayon ang tanong mga kababayan. Dito, ang isda nahuhuli sa bunganga, hindi sa buntot. No? Ang tanong kasi mga kababayan, bakit niya alam na babaliktad si Orly Gutesa? At bakit niya alam na tinakot? So, ibig sabihin, nakausap nila. Nakausap nila at baliktarin natin ang sitwasyon. Tinakot nila.
Ngayon, sa sobra nilang takot at panggigipit kay Gutesa, hindi, siguro blinak na sila. Hindi na nila makakausap. Kaya pinangunahan na ni Aimee, na ang sabi, abangan ninyo, babaliktad yan, aabangan ninyo. Paano hindi babaliktad kung ginipit nga ninyo? Diba? Paano hindi baliktad? Kung ginigipit ninyo. Yan ang problema Pinangunahan nyo na. Hindi pa lumabas yung tao. Abangan ninyo. Babaliktad yan. Lahat ng testigo. Yung iba, pinipigil na. Pinapatigil. Pinapatahimik na. Ganyan-ganyan. Ganon-ganon. Bakit nyo alam? Baliktarin natin ang sitwasyon. Sila siguro ang gumawa. Tinakot siguro nila. At pinipressure nila yung tao. Sa madaling salita, yung tao, blinak sila. So ibig sabihin kapag blinak sila, babaliktad yan. Nako! Alam ko yan, mga kababayan. Bakit niya sinabi, abangan ninyo, kaya pinangunahan na niyang ilabas sa media. Diversionary tactic yan. Ginagawa ni Aimee. Bakit niya sinabing abangan ninyo babaliktad yan? Pinangunahan na niya na babaliktad. Kasi anong sabi una ni Orly Gutesa? Pinilit ako at dahil sa takot, napilitan akong gumawa ng peking affidavit. 'Di ba? Siguro ngayon kinuntak nila ng kinuntak, tinakot nila ng tinakot, binagbantaan, pinagbablock sila ngayon na hindi nila makontak si Orly Gutesa. So ngayon hindi na nila makontak na nawindang na silang lahat nito. Kita niyo si Marcoleta hindi na masyadong nagsasalita. Hindi na masyadong nagdadaldal. Babaliktad yun. Expected na yun. Ang tao kasi mga kababayan, kapag nabuburyong yan, ang tao kasi kapag inaraw-araw mo yan, naririndi, naiirita, mananahimik yan. Ang ingay ninyo, Aimee, Marcoleta, Dipensor, putang ina nyo, gaganon. Takip ang tainga ni Orly Gutesa, black silang lahat. So, ang mangyari dyan, blinak sila, ibig sabihin, hindi na yung kakampi sa kanila, pinagbablock na sila. Kaya ngayon, pinangunahan na niya. Sige nga, bakit alam ni Aimee na babaliktad si Orly? At bakit niya sinabing tinutukan ang nanay at ang anak, o ang asawa at ang anak? Kung tinakot pala, ba't hindi tulungan ni Aimee? Dalhin niya sa Witness Protection Program. Bakit hindi niya tulungan? May power naman siya kasi senador siya. Pagdating sa aresto kay Digong, nakagawa siya ng paghihiring. Tapos dito sa asawa ni Gutesa at anak ni Gutesa, hindi niya matutulungan na ginigipit, tinatakot. Di ba? Bakit kay Digong nagawa mong magpahiring at pinatawag mo yung mga malalaking manok? Di ba? Noong inaresto si Digong, instead na unahin ang impeachment ni Sara, mas inuna ninyo yung investigasyon kung sino ang nag-aaresto at nagpakulong kay Digong sa dahig. Pero ito ngayon, na ang asawa daw ni Orly Gutesa at anak ni Orly Gutesa, tinakot, tinutukan, bakit hindi mo tutulungan? Tulungan mo! Tanungin mo kung sino ang nanutok, tanungin mo kung sino ang nanakot. Dalhin mo sa Senado. Imbestigahan mo. Kay Digong, ang bilis-bilis mong umaksyon, pero sa asawa ni Gutesa, hindi nyo tutulungan. Bakit? Kasi alam ninyo na babaliktad na. Kasi bakit? Naburyong na sa araw-araw ninyong pag-brainwash. Naburyong na sa araw-araw ninyong gawa ng script na hindi na alam ni Orly Gutesa kung sino ba talaga ang sundin ko, si Mike Dipensor, si Marcoleta o si Aimee. Diba? Naburyong na yung tao. Kaya ngayon, pinangunahan nyo na. Hindi pa lumabas, si Orly Gutesa, inadvansan mo na. Natauhan na siya. Kaya nag-advance ka ngayon. Anong sabi? Abangan ninyo. Babaliktad yan. Ganyan-ganyan. Tinutukan pala Tinakot pala Tulungan mo. Nagawa mo ngang ipatawag si General Torre. Nagawa mo ngang ipatawag si General Marbel. Nagawa mong ipatawag si Remulla at saka si John Vic Remulla at si Boying. Nagawa mong ipatawag yung mga general. Bakit yung asawa ni Gutesa hindi mo matulungan? Di ba? Nanay Minda. Di ba? Ang tanong, inunahan na niya. Kasi alam na nila. Ito na.
Pero ang buong kapulungan nalalaman ang katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga Oh, alam naman daw natin, kung idaan-daan ang namatay, alam naman natin ang katiwalian. Saan ba yung maraming namatay? Sa Cebu. Oh, sino bang nag-aproba na kutkutin yung bundok doon at bubugkalin at kunin yung Dolomite dalhin sa Maynila? Di ba si Digong? Oh, may kinalaman ba si Romualdez doon? Sa pagbutas ng bundok sa Cebu? Ginawa ng 4 na planta yan dyan at 2 minahan at 2 planta. Si Romualdez ba ang nagpirma nun para kutkutin yung lupa? Kasi sa Cebu ang maraming patay. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, baliktad si Amy. Pinangunahan na niya. Kasi alam niya na babaliktad si Marcoleta, si Gutesa, magigipit sila nito. Laglag. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, si Marcoleta dito, ewan ko lang, magtago na si Marcoleta dito. gumawa. Sino yung nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Thank you, ma'am. Okay. Kita ninyo? Sino ang nasa likod ng pananakot kay Gutesa? Hindi ko alam. Hindi mo alam tapos iyaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan. Kita mo? Apakasinungaling? Maniwala na sana ako eh. Sino po ma'am yung nasa likod ng pananakot kay Gutesa? Hindi ko alam. 'Di ba? Magkukuda ka sa media tas wala kang ebidensya. Mahirap kasi mag-imbento, baba. Mahirap mag-imbento. Yun po, yun mga kababayan.